arrangement to forever. Si Chloe ay isang simpleng dalaga na masaya sa kanyang trabaho at buhay. Ngunit isang araw ginulat siya ng kanyang mga magulang nang sabihin nilang ipapakasal siya sa isang bilyonaryong negosyante na mas matanda sa kanya. Ayon sa mga balibalita, ang lalaki ay masungit, istrikto, at hindi kaaya-ayang tingnan. Dahil dito, walang babaeng nagkakagusto sa kanya, kaya nanatili itong binata. Mom, Dad, seryoso ba kayo? Hindi ko siya kilala. I have no intention of marrying someone na hindi ko kilala. Anak, para ito sa ikabubuti mo. Kahit anong pagtanggi ni Chloe, wala siyang nagawa. Napagkasunduan na ang kanilang kasal at wala ng urungan. Upang mailabas ang kanyang sama ng loob, nagpunta si Chloe sa isang bar kasama ang kanyang best friend na si Liza. Girl, kaya mo yan? Malay mo naman, he's not that bad. But what if everything they say is true? Hindi ko kayang magpakasal sa isang matandang suplado. Oh, sige. Iinom na lang natin yung sama ng loob mo. Thank you, bestie. Patuloy silang nag-inuman hanggang sa malasing si Chloe. Sa sobrang kalasingan, nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang hotel room. Ngunit sa kanyang kalituhan, nagkamali siya ng kwarto na pinasok. Pagbukas ng pinto, isang lalaki ang bumungad sa kanya. Gwapo ito, matipuno at mukhang naguguluhan. Miss, mukhang nagkamali ka ng kwarto. Ngunit imbes na umalis, bigla siyang hinalikan ni Chloe. Pilit na umiwas ang lalaki, pero mapilit si Chloe at may nangyari sa kanilang dalawa. Nagising si Chloe na masakit ang ulo at may katabi siyang gwapong lalaki. Agad siyang bumangon, nagbihis at sinubukang umalis. Subalit pinigilan siya nito sa kanyang braso. Saan ka pupunta? I have to go. I'm getting married. Napansin ni Chloe ang bakas ng panghihinayang sa mukha ng lalaki. Wala nang nasabi si Chloe at nagmadali siyang umalis. Pagdating sa bahay, galit na galit ang kanyang mga magulang. Chloe, bakit ngayon ka lang umuwi? I'm sorry, Dad. I woke up late. Huwag mo kaming ipahiya ng mami mo. Magmadali ka, malalate na tayo sa kasal mo. Isinuot ni Chloe ang kanyang wedding gown habang nanginginig sa kaba. Nang dumating sila sa venue, lahat ng mata ay nasa kanya. Habang naglalakad siya sa red carpet, nakita niya ang lalaking naghihintay sa altar. Laking gulat niya nang mapagtantong ito ay ang lalaking kasama niya kagabi. Ikaw pala. Ikaw? Are you the one I am going to marry? Hindi makapaniwala si Chloe. Ang inakala niyang matandang pangit ay isang gwapong negosyante pala. Natuloy ang kasal at sa gabing iyon nag-usap silang dalawa. Ethan, aminin ko, hindi ko alam na ikaw pala ang mapapangasawa ko. Akala ko matandang lalaki ka kaya nangyari ang gabing iyon. Wala na tayong magagawa tungkol doon. Pero Chloe, gusto kong malaman mo na hindi kita pinakasalan dahil sa kasunduan. Pinakasalan kita dahil nakita ko ang baeng matapang at totoo sa sarili. Sinil siya ng halik ni Ethan at sa gabing iyon, lalo pang lumalim ang kanilang ugnayan. Bumalik si Chloe sa kanyang trabaho, ngunit hindi siya tinigilan ng mga mapanirang chismis ng kanyang mga office mate. Hindi sila makapaniwalang totoo ang kasal niya sa isang bilyonaryo. Naku, baka naman pera lang ang habol niya. Hindi bagay si Chloe sa isang tulad ni Ethan. Nagawa nilang pag-usapan si Chloe ng pabulong at kung minsan ay tahasan pang nilalait siya. Naririnig ni Chloe ang bawat masasakit na salita, ngunit pilit niyang ininda iyon. Alam niyang wala siyang ginagawang masama. Isang araw, habang naglalakad siya sa hallway, sinadya ng isa sa mga office mate niyang si Brenda na mabangga siya, dahilan upang matapon ang mga papel na hawak niya. Oops! Pasensya na, Chloe. Hindi ko nakita na nandyan ka. Pero ayos lang yan. Mayaman ka naman, di ba? Napuno na si Chloe, pero bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at lumitaw si Ethan. Nakatitig ito kay Brenda at sa iba pang mga nambubuli. Walang may karapatang maliitin ang asawa ko. Siya ang babaeng pinili ko at wala kayong paki doon. Tahimik ang buong opisina. Ramdam ng lahat ang bigat ng presensya ni Ethan. Lumapit siya kay Chloe at hinawakan ang kamay nito bilang pagpapakita ng suporta. Si Chloe ay isang matalino, masipag at mapagmahal na babae. Hindi ko kailanman papayagan na bastusin o maliitin siya ng kahit sino. Agad niyang kinausap ang management at ipinasisanti ang mga nangbuli kay Chloe. Mula noon mas nire-respeto at hinangaan siya ng lahat. Habang tumatagal, lalo pang tumibay ang pagmamahalan ni na Chloe at Ethan. Natutunan ni Chloe na hindi lahat ng naririnig niya ay totoo. Si Ethan ay hindi lang isang bilyonaryo, kundi isang mabuting tao na may pusong handang magmahal. Isang araw, habang abala si Ethan sa kanyang opisina,
Biglang dumating ang kanyang kababata na si Andrea. Pagpasok ni Andrea, kapansin-pansin ang kanyang eleganteng damit at matamis na ngiti. Ngunit may bahid ng determinasyon ang kanyang mga mata. Ethan, matagal na tayong hindi nagkita. Andrea, anong sadya mo? Umupo si Andrea sa harap ng desk ni Ethan at tumitig sa kanya. Ethan, hindi ko na kaya. Dapat tayo ang kinasal. Alam kong mahal mo ako at alam mong mahal din kita. Nagtaka si Ethan at umiling. Andrea, matagal na yon. Yes, you are my friend. Pero kapatid lang ang turing ko sa'yo. At wala akong nararamdaman para sa'yo na higit pa doon. Napuno ng lungkot at inis ang mukha ni Andrea. Hindi ka seryoso, Ethan. Baka nalilito ka lang. Chloe, hindi mo siya mahal ng tulad ng pagmamahal mo sa akin. Andrea, mahal ko si Chloe. Siya lang ang babaeng pinili ko at patuloy kong pipiliin. Ngunit hindi matanggap ni Andrea ang mga sinabi ni Ethan. Bigla siyang tumayo at lumapit sa kanya. Pinilit niyang yakapin si Ethan at walang pag-aalinlangang hinalikan siya. Sakto namang bumukas ang pinto. Nakatayo si Chloe. May dalang mga dokumento na dapat papirmahan ni Ethan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Agad na nalaglag sa sahig ang mga papel na hawak niya. Ethan? Nagsimula ng tumulo ang luha ni Chloe, ngunit bago pa siya makapagsalita pa, mabilis siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Ano bang ginagawa mo, Andrea? Wala kang karapatan. Hindi mo ba naiintindihan, Ethan? Mahal kita. Ngunit wala nang narinig si Ethan. Agad siyang tumakbo palabas ng opisina para habulin si Chloe. Chloe, wait, please! Ngunit tuloy-tuloy lamang si Chloe, pinipigilan ang kanyang mga luha. Nasa parking lot na siya nang maabutan siya ni Ethan. Chloe, pakinggan mo naman ako. Hindi mo ba nakita? Ako ang tinulak ni Andrea. Wala akong ibang mahal kundi ikaw. Ethan, bakit? Bakit mo siya hinalikan? Siya ang humalik sa akin, wala yon. Wala, kitang-kita ko, Ethan! Wala siyang halaga sa akin, Chloe. Ikaw lang ang mahal ko. Please, maniwala ka. Hinaplos ni Ethan ang mukha ni Chloe at hinaplos ang mga luha nito. Ikaw ang pinili ko, Chloe. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Dahan-dahan namang tumango si Chloe at sa gitna ng kanilang mga luha, niyakap siya ni Ethan ng mahigpit. Pangako, Chloe. Walang sino man ang makakasira sa atin. Habang mahigpit silang magkayakap, dama nilang dalawa ang tibay ng pagmamahal nila sa isa't isa. Chloe, ikaw ang pinakamarang nangyari sa buhay ko. At ikaw rin, Ethan. At doon sa gitna ng tawanan at saya, natapos ang buwad kanilang kwento. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay natutunan at pinapahalagahan.